Kakahupa lang ng ulan sa maliit na bayan ng San Mateo, Laguna. Basa pa ang mga kalsada, at ang halimuyak ng lupang nabasa ay humahalo sa amoy ng aspalto at sa hamog ng gabi. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste, may isang babaeng nakaupo sa bangketa. Yakap-yakap ang isang itim na plastic bag na tila naglalaman ng mga lumang damit. Magulo ang kanyang buhok, maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan, wari may pasa na bigat na hindi kayang isalay sa isasalita. Ilang araw na siyang napapansin ng mga residente sa paligid. Minsan, nakaupo siya malapit sa isang maliit na karinderya. Minsan naman, sa harap ng saradong tindahan. Walang nakakaalam kung sino siya, saan siya nanggaling, o ano ang kanyang hinihintay. Kawawa naman, pero kung hahayaan lang natin dyan, baka makabawas pa ng customer, sabi ni Mang Cesar, ang may-ari ng maliit na kainan sa gilid ng daan, sa isa sa kanyang mga suki. Baka nababaliw na yan, Cesar, sagot ng isang customer habang humihigop ng mainit na kape barako. O baka naman palaboy lang galing sa ibang bayan. Tingnan mo nga ang suot. Hindi kalayuan, 2 pulis na nagpapatrolya ang dumaan sakay ng kanilang motorsiklo. Isa sa kanila, si Police Corporal Leo Valdez, ay kilala ng mga residente bilang isang pulis na strikto at may pagkamainitin ang ulo. Madalas niyang sinisita ang mga nagtitinda sa bangketa na lumalabag sa batas, minsan sa paraang medyo marahas. Hoy, yung babae na naman. Nakatambay na naman sa bangketa, sabi niya sabay tapik sa balikat ng kanyang kasama. Nga, pre. Ilang gabi na yata siyang nandyan, sagot ng kasama niyang si Police Corporal Rico Santos. Napabuntong hininga si Leo, bakas ang inis. Ilang beses na nating nilinis ang bangketang to. May sumusulpot pa rin. Panira sa itsura ng bayan. Halika, paalisin natin. Huminto sila malapit sa babae. Unang bumaba si Leo, dahan-dahang lumapit na may hawak na flashlight. Alo. Hoy. Pampublikong lugar to. Bawal tumambay dito. Matigas ang kanyang boses, halos pasigaw. Hindi sumagot ang babae. Nakayuko lamang ito, mahigpit ang hawak sa itim na plastic bag. Hinahampas ng malamig na hangin ang dulo ng kanyang basang buhok. Sa malapitan, hindi pala gaanong marumi ang kanyang mukha tulad ng inaakala. May kakaiba sa titig ng kanyang mga mata, kalmado, ngunit matalim. Lalong nainis si Leo. Kinakausap kita, Ale. Huwag kang magbingi-bingihan. Umalis ka na rito. Kung hindi, dadalhin kita sa presinto. Noon lamang dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mukha. Dumiretso ang tingin niya sa pulis. Pasensya na po, Ginoo. Nagpapahinga lang po ako saglit. Malayo pa ho ang lalakarin ko. Malayo galing saan? Tanong ni Rico na mas malumanay ang boses. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Mula sa isang lugar na malamang ay ayaw ninyong malaman. Napasinghal si Leo. Anong klaseng sagot yan? Huwag ka nang magpalusot. Teritoryo ito ng syudad, hindi tambayan ng mga palaboy. Biglang tumayo ang babae. Ang kanyang kilos ay kalmado ngunit may diin. Mas matangkad pala siya kaysa noong nakaupo. Ang kanyang gusgusing damit ay tila may itinatago sa loob. Maaaring pitaka o iba pang bagay. Naghinala si Leo. Buksan mo iyang bag mo. Rerekisahin ko. Baka may dala kang mapanganib na bagay, sabi niya. Ngunit bago pa man niya maabot ang itim na plastic bag, tinitigan siya ng babae ng diretso sa mata. Isang titig na nagpaurong sa kamay ni Leo. Huwag ninyong galawin ang gamit ko, Ginoo. Isang kabastusan iyan, sabi niya sa tonong patag ngunit may otoridad. Napatingin si Rico sa kanyang kasama. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hayaan mo na, Leo. Mukhang hindi naman siya ordinaryong palaboy. Pero nagmatigas si Leo. Nako, ang dami mong iniisip. Kung lahat hahayaan natin, magiging palengke na ang bangketa. Ito, tingnan mo. Hinablot niya ang itim na plastic bag mula sa kamay ng babae. Biglang kumalat sa bangketa ang laman nito, ilang pirasong damit, isang lumang jacket, at ang pinakagulat sa lahat, isang itim na leather wallet na may maliit na simbolo sa dulo, isang agilang kulay pila. Pinulot ito ni Leo at binuksan.
Sa loob, may isang identification card na agad nagpaputla sa kanyang mukha. Nakasulat dito, National Intelligence Coordinating Agency, Republic of Philippines. At sa ilalim nito, Field Intelligence, pangalan, Isabel Reyes. Tanging ang tunog ng patak ng tubig ulan mula sa bubong ng tindahan ang maririnig. Yumuko ang babae at mahinahong pinulot ang kanyang wallet. Tumingin siya kay Leo, ngayon ay may ibang kislap na sa kanyang mga mata. Malamig, ngunit puno ng kahulugan. Binigyan ko na kayo ng pagkakataong maging magalang. Pero pinili ninyong maging bastos, dahan-dahan niyang sabi. Agad na napalunok si Rico. Ma'am. Ma'am Isabel. Pasensya na po, hindi po namin alam. Si Leo ay nanatiling tulala, namumula ang mukha. Gusto niyang magsalita, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Pero, bakit po kayo nakaganito? Isinara ni Isabel ang kanyang wallet at muling isinilid sa plastic bag. Dahil nasa gitna ako ng isang misyon, Corporal. At kung hindi dahil sa misyon na to, hindi ako upo rito sa gitna ng gabi. Misyon, mahinang ulit ni Rico. Anong misyon po? Tiningnan sila ni Isabel, pagkatapos ay inilibot ang tingin sa paligid. Ang bayang ito ay pinasok ng isang sindikato ng droga na may kasabwat na mga tagaloob. At trabaho kong alamin kung sino-sino ang sangkot. Tinitigan siya ni Leo, hindi makapaniwala. Ibig sabihin, pulis din. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabel. Maaari. Ang salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Nagkatinginan sina Leo at Rico. May kaba sa kanilang mga mukha. Muling pumatak ang ulan, mga ambon na bumabasa sa aspalto. Tumalikod si Isabel, dahan-dahang naglakad patungo sa isang maliit na eskinita sa likod ng tindahan. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa kanto, lumingon siya. Huwag ninyo na akong guluhin ulit at huwag ninyong sasabihin kahit kanino na nagkita tayo ngayong gabi. Kapag kumalat ito, malalaman ko kung sino ang nagkalat ng balita. Ang kanyang mga yabag ay marahan, ngunit may bigat na para bang alam ng lupang kanyang tinatapakan kung sino talaga siya. Naiwang tulala si Leo, bumibilis ang tibok ng puso. Tinapik siya ni Rico sa balikat. Muntik na tayong humanap ng malaking gulo, pre. Haplos ni Leo ang kanyang mukha, puno ng pagsisisi, ngunit maihalong pagtataka. Isa siyang ahente. Pero bakit mag-isa lang siya? Bakit kailangan niyang magpanggap na ganito? Umiling lang si Rico. Kung totoong ahente siya, ibig sabihin may mas malaking nangyayari dito kaysa sa inaakala natin. Nang gabing iyon, pagkatapos mawala ni Isabel, hindi makatulog si Leo. Ang mga salita ng babae ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Maaaring tagaloob. Sino ang tinutukoy niya? At bakit sa isang maliit na bayan tulad nito? Kinabukasan, ang balita tungkol sa isang misteryosong palaboy na hindi pala ordinaryong tao ay nagsimulang kumalat sa hanay ng kapulisan. Ngunit walang nakakaalam kung sino talaga siya. Hula-hula lamang ang lahat. May nagsasabing isa siyang dating opisyal na bumaba sa field. Mayroon ding nagsasabing galing siya sa Maynila. Ngunit isang bagay ang malinaw, mula ng gabing iyon, ang pagpapatrolya sa lugar na iyon ay biglang naging mas maingat. Wala nang nangahas na basta-basta magpaalis ng mga tao sa daan. Ngunit para kay Leo, hindi pa tapos ang kwento. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niyang may mali. Dahil mula nang magtagpo sila, nagsimula siyang makakita ng mga mukhang balisa sa loob mismo ng kanilang istasyon. At makalipas ang ilang araw, may natagpuan siya sa drawer ng kanyang lamesa. Isang pirasong papel na walang pangalan, nakasulat, tigilan mo na ang pag-usisa kung gusto mo pang mabuhay ng tahimik. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang papel. Alam niya, mula nang gabing makilala niya ang babaeng iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. 3 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon, ngunit ang kapaligiran sa istasyon ng pulisya ng San Mateo ay tila nag-iba. Karaniwan, tuwing umaga ay maririnig mo na ang tawanan ng mga miyembro, ang amoy ng kape barako, at ang langit-ngit ng mga upuang kahoy. Ngayon, ang lahat ay tila mas tahimik, na para bang may isang bagay na bumabalot sa kanila mula sa loob. Nakaupo si Police Corporal Leo Valdez sa silid ng administrasyon, nakatitig sa misteryosong piraso ng papel na natagpuan niya sa kanyang drawer.
Maayos ang pagkakasulat, ngunit halatang minadali. Tigilan mo na ang pag-usisa kung gusto mo pang mabuhay ng tahimik. Sinubukan na niyang alamin kung sino ang maaaring pumasok sa kanyang kwarto, ngunit lahat ng kasamahan niya ay nagsasabing wala silang alam. Maging ang desk officer na nagbabantay noong gabi ay walang nakitang sinumang pumasok. Ang papel ay parang kabuting sumulpot. Hawak ang papel, napaisip si Leo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ng babaeng nagngangalang Isabel Reyes. Ang titig ng kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagsasalita, at ang simbolo ng agila sa kanyang gi ay tila may hinihingi sa kanya, ang katotohanan. Leo, kanina ka pa tulala dyan. Lumalamig na yung kape mo. Ang boses ni Rico Santos ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumingala si Leo. Rico, natatandaan mo pa ba yung babae noong isang gabi? Agad na naging alerto si Rico. Naman. Bakit? Hindi siya maalis sa isip ko. Tapos, itong papel na to, lumitaw sa lamesa ko. Pakiramdam ko may koneksyon. Hinila ni Rico ang isang upuan at umupo sa tapat niya. Sigurado ka? Baka trip lang yan ng mga bagitong nakaduty. Dahan-dahang umiling si Leo. Hindi. Hindi ito sulat ng nangtitrip lang. Masyadong pino. At sigurado ako, may gustong patigilin ako sa paghahanap ng kung ano. Matagal siyang tinitigan ni Rico. Ibig sabihin, nagsimula ka ng maghanap. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Nagtanong ako sa SID kung mayroon bang intelligence operation na isinasagawa sa lugar natin. Pero sabi nila wala silang alam. Tapos, sinubukan kong hanapin ang pangalang Isabel Reyes sa database ng Walang lumabas. Hindi rehistrado ang pangalan niya. Seryoso. Natigilan si Rico. Pero ipinakita niya sa tin yung gi niya. Ibig sabihin, hindi siya galing sa SE, kundi sa ahensyang mas mataas pa. Pareho silang natahimik. Ang salitang mas mataas, sa kanilang mundo, ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay, kabilang na ang mga ahensyang kahit ang pulisya, ay hindi basta-basta makakapagtanong. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanyang duty, nagpa siya si Leo na balikan ang lugar kung saan nila unang nakita si Isabel. Ang bangketa ay bakante na ngayon. Ngunit may isang bagay na bago sa pader ng lumang gusali sa likod nito. May bakas ng isang sulat na tila binura. Malabo, ngunit nababasa ang isang salita, Sinkato. Tinutukan niya ito ng flashlight, pinag-aralan ang bawat letra. Ang sulat ay tila ginawa gamit ang tisa at minadali. Sa ilalim nito, may isang maliit na palaso na nakaturo sa isang makipot na eskinita sa likod ng palengke. Napalunok si Leo. Alam niyang maaaring ito ay isang patibong, ngunit mas malaki ang kanyang kuryosidad kaysa sa kanyang takot. Pumasok siya sa eskinita. Ang amoy ng lansa at ang tunog ng mga dagang nagtatakbuhan ay malinaw na maririnig. Sa dulo ng eskinita, may isang maliit na pintong bakal. Sarado, ngunit hindi nakakandado. Dahan-dahan niya itong itinulak. Madilim sa loob. Tanging isang aandap-andap na ilaw mula sa sirang fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag. Ang silid ay makipot, marahil ay isang lumang bodega, ngunit sa gitna nito ay may isang mesang kahoy na may mga dokumentong nakakalat. Isang asul na folder ang may nakasulat na, Distribusyon ng Kalakal, Lalawigan ng Laguna. Binuksan ito ni Leo. Sa loob, may isang listahan ng mga pangalan, numero ng telepono, at mga tala ng pagpapadala na mukhang kahina-hinala. Mga kalakal na may code na ikapsula 57 at pulbos 4 Alam niya na ang mga code na iyon ay hindi para sa legal na produkto. Droga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napagtanto niya ang isang bagay. Ang lugar na matagal na niyang binabantayan ay ginagawa palang daanan ng ipinagbabawal na gamot. Bigla, may narinig siyang mga yabag sa labas. 1, 2, 3 mabibigat at ritmadong hakbang. Agad niyang pinatay ang flashlight at nagtago sa likod ng mga sako. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang boses ng lalaki ang narinig, mahina ngunit malinaw. Sabi, nakuha na raw yung file. Sino nang nagbukas kaninang umaga? Yung courier. Pero sabi niya, hindi pa raw naibibigay sa taas. Baka bukas pa. Pinigil ni Leo ang kanyang hininga.
Kilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ng isa sa kanyang mga kasamahan, si Police Sergeant Marco David, isang miyembro ng logistic na kalilipat lang sa kanilang istasyon 1 buwan na ang nakalipas. Paano kung kumalat? Tanong ng isa pang boses. Kalma lang. Ang mga pulis sa istasyong to, kontrolado na lahat. Maliban na lang siguro dyan kay Valdez. Medyo usyoso siya nitong mga nakaraang araw, kaswal na sagot ni David. Ikinuyom ni Leo ang kanyang kamao, pinipigilan ang galit. Totoo nga. May tagaloob at nabanggit na ang pangalan niya. Kung magsimula siyang mag-imbestiga, bigyan niyo muna ng babala, pagpapatuloy ni David. Kung matigas pa rin ang ulo, alam niyo na ang gagawin. Mahina silang nagtawanan. Pagkaraan ng ilang minuto, papalayo na ang mga yabag. Muling nagsara ang pinto. Hinintay ni Leo na maging ganap na tahimik bago lumabas sa kanyang pinagtataguan. Tinitigan niya ang mga dokumento sa kanyang kamay at isinuksok sa loob ng kanyang jacket. Nang gabing iyon, hindi siya dumiretso sa pag-uwi. Umupo siya sa isang parke malapit sa munisipyo, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Noon, may isang taong lumabas mula sa dilim at umupo sa bangko sa tapat niya. Inaasahan ko nang pupunta ka roon. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Mabilis na lumingon si Leo. Si Isabel. Suot pa rin ang gusgusing damit, ngunit ngayon ay maayos na ang pagkakatali ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mas alerto. Ma'am Isabel, gulat na sabi ni Leo. Alam ninyong pupunta ako roon? Bahagyang tumango si Isabel. Dahil isa iyong patibong. Pero alam ko ring sapat ang talino mo para hindi basta-basta lumabas. Huminga ng malalim si Leo. Totoo nga. Isang sindikato ng droga. At katatapak mo lang sa isang napakadelikadong teritoryo, sagot ni Isabel habang nakatingin ng diretso sa kanya. Huwag kang magugulat kung simula bukas, babantayan ka na nila. Yumuko si Leo. Nakuha ko na ang mga dokumento. Nandoon ang pangalan ni Sergeant David. Magaling. Pero huwag kang padalos-dalos. Si David ay hindi ang pangunahing salarin, isa lamang siyang tagapamagitan. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay isang taong may sapat na katungkulan sa Regional Command. At para mapabagsak siya, kailangan ko ng ebidensyang hindi matatawaran. Matagal siyang tinitigan ni Leo. Bakit po kayo nagtitiwala sa akin? Sandaling natahimik si Isabel. Dahil noong gabing iyon, kahit bastos ka, mayroon ka pa ring konsensya. Ang mga taong tulad mo ay maaaring mamulat, maaaring pagkatiwalaan. Pero huwag kang magkakamali ng hakbang. Inilabas niya ang isang maliit na lumang modelo ng cellphone, walang kamera. Ito ay isang ligtas na paraan ng komunikasyon. Isang direksyon lang. Tatanggap ka lang ng mensahe mula sa akin. Hindi ka makakasagot. Kung magpapadala ako ng code na sampagita, ibig sabihin, kailangan mong umalis agad sa kinaroroonan mo nang walang tanong-tanong. Maingat na tinanggap ni Leo ang cellphone. Naiintindihan ko po. Mabuti. Tumayo si Isabel. Simula ngayong gabi, hindi ka lang isang pulis. Isa ka ng buhay na saksi sa isang malaking kaso. At kapag nagkamali ka ng hakbang, hindi sila mag-aatubiling ubusin ka. Tinitigan niya itong umalis. Ang mga hakbang nito ay kalmado, sumanib sa kadiliman ng gabi. Sa kanyang puso, alam ni Leo na nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may isang bagay kay Isabel na nag-udyok sa kanyang alamin pa kung sino talaga siya, at kung bakit tila nag-iisa siya sa isang misyon na ganito kalaki. Kinabukasan, ang kapaligiran sa istasyon ng San Mateo ay tila normal. Ngunit nararamdaman ni Leo ang mga kakaibang tingin mula sa ilang kasamahan, lalo na kay David. Mga tingin na hindi na pala kaibigan, kundi puno ng hinala. Sa oras ng pahinga, sinadya ni Leo na tingnan si David mula sa malayo, nagkukunwaring kaswal. Ngunit sinuklian siya ni David ng isang tipid ng ngiti at saka lumapit. Mukhang pagod ka, Valdez. Dami mong iniisip. Trabaho lang, patag na sagot ni Leo. Trabaho o ibang bagay? Dahan-dahang tinapik ni David ang kanyang balikat, ngunit may diin. Sinuklian ito ni Leo ng isang malamig na ngiti. Kung may alam kang ibang bagay, baka ikaw muna ang dapat magkwento. Matagal siyang tinitigan ni David bago mahinang tumawa.
Mag-ingat ka, Valdez. Dito sa opisina, hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Leo. Alam niyang naghihinala na si David. Nang gabi, habang pauwi na siya, biglang nag-vibrate ang maliit na cellphone mula kay Isabel. Isang salita ang lumitaw sa itim na screen, sampagita. Agad na tumayo si Leo, pinaandar ang kanyang motorsiklo, at lumabas ng compound nang hindi lumilingon. Hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit malinaw ang babala. Mga 5 minuto ang lumipas, habang dumadaan siya sa kalsadang malapit sa istasyon, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa direksyon ng presinto. Tumataas ang apoy. Umalingaw-ngaw ang mga sirena. Nanginginig na tiningnan ni Leo ang direksyon ng apoy. Diyos ko, kung hindi ako umalis kanina. Napagtanto niya na ang misyon na ito ay hindi na lamang tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Nang gabing iyon, nagtago si Leo sa inuupahang bahay ng isang kaibigan sa labas ng bayan. Muling nag-vibrate ang cellphone mula kay Isabel. Ngayon, iba na ang mensahe. Manatiling kalmado. Akala nila patay ka na. Gamitin mo yan. Magsisimula tayo ulit. Paulit-ulit na binasa ni Leo ang mensahe. Tumingin siya sa madilim na langit sa labas ng bintana, ramdam ang lamig na tumatago sa kanyang balat. Hindi niya alam kung gaano katagal ito magtatagal. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na siya maaaring umatras. Dahil ngayon, hindi na lang siya isang pulis. Isa na siyang saksi sa isang maruming laro na kinasasangkutan ng mga taong kapareho niya ng uniforme. At ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay ang babaeng dati niyang inakalang palaboy lamang. Ang pagsabog sa istasyon ng pulisya ng San Mateo ay naging malaking balita kinabukasan. Isinulat ito ng lokal na media bilang isang electrical short circuit na nagdulot ng malaking sunog. Ngunit para kay Corporal Leo Valdez, na nagtatago sa bahay ng isang kaibigan sa labas ng bayan, alam niya ang katotohanan. Hindi iyon aksidente. Iyon ay isang babala. Nang umagang iyon, nakaupo siya sa sahig, nakatitig sa maliit na cellphone na bigay ni Isabel. Nakasulat pa rin ang huling mensahe, akala nila patay ka na. Gamitin mo yan. Huminga siya ng malalim. Kakaiba ang pakiramdam na alam mong inaakala ng buong mundo na wala ka na. Ngunit sa kabilang banda, ito ay isang napakahalagang pagkakataon. Maaari na siyang kumilos ng hindi binabantayan. Ang unang hakbang, kailangan niyang muling makita si Isabel. Nang hapong iyon, makulimlim ang langit. Tinahak ni Leo ang isang makitid na daan patungo sa isang lugar na malapit sa ilog, kung saan dikit-dikit ang mga barong-barong. Mga batang tumatakbo ng walang sapin sa paa, mga inang naglalaba sa tabi ng ilog, isang perpektong lugar para magtago sa paningin ng lahat. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang isang maliit na tindahan na yari sa yero. Isang matandang babae ang nakaupo sa harap nito, nagbabalat ng sibuyas habang mapanuring nakatingin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Leo. Permiso po, inay. Hinahanap ko po ang isang babaeng nagngangalang Isabel, mahina niyang sabi. Tinaas ng matanda ang kanyang ulo. Isabel sino, iho? Isabel Reyes po. Maitim ang buhok, matangkad, madalas pong nakasuot ng lumang damit. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda, saka tumingin sa isang maliit na bangka sa tabi ng ilog. Kung gusto mo siyang makita, maghintay ka hanggang magtakip silim. Madalas siyang pumunta rito para magbigay ng pagkain sa mga tao. Tumango si Leo at umupo sa isang bangkong kawayan malapit sa tindahan. Mabagal ang takbo ng oras. Lumubog ang araw. Umalingaw-ngaw ang tawag sa pagdarasal mula sa isang maliit na moske sa kabilang pampang. At totoo nga, ilang minuto ang lumipas, isang babaeng nakaitim na hijab ang lumitaw, may dalang 2 malaking plastic bag. Matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mukha. Si Isabel. Ipinamahagi niya ang mga nakabalot na pagkain sa mga bata sa paligid. Tinatawag nila siyang Maambele na may paggalang. Pinanood siya ni Leo mula sa malayo. Lumapit lamang siya nang maging tahimik na ang paligid. Maam Isabel, mahina niyang tawag. Mabilis na lumingon si Isabel, ngunit hindi nagulat. Alam kong darating ka. Maupo ka. Umupo sila sa bangkong kawayan.
Hinahampas ng hangin ang kanilang buhok. Totoo nga. Sinadya nilang pasabugin ang istasyon, tanong ni Leo. Tumingin si Isabel sa ilog. Gustong burahin ni David at ng kanyang grupo ang mga ebidensya. Alam nilang nailipat na ang mga dokumento, pero hindi pa nila alam kung sino ang may dala. At sa tingin nila, kasama akong namatay. Iyan ang bentahe natin, mabilis na sagot ni Isabel. Ngayon, makakakilos ka na ng walang hinala. Pero kailangan mong mag-ingat. Hindi sila titigil. Napabuntong hininga si Leo. Handa po akong tumulong. Pero kailangan kong malaman kung sino talaga sila. Tinitigan siya ni Isabel ng malalim. Sigurado ka bang handa ka ng marinig? Buong loob na tumango si Leo. Kinuha ni Isabel mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga litrato at tala. Ipinatong niya ito sa mesang kawayan sa pagitan nila. Ito ang sindikatong hinahabol ko sa loob ng 3 taon. Nagsimula lang sila bilang isang maliit na grupo na nagpapakalat ng droga sa iba't ibang probinsya. Ngunit kamakailan, nakahanap ako ng ebidensya na may mga opisyal ng pulis at lokal na pamahalaan na sangkot. Pinoprotektahan nila ang ruta ng distribusyon at minsan ay kasama pa sa transaksyon. Itinuro niya ang isang litrato. Isang lalaking nakadamit ng pormal na may malapad na ngiti sa isang opisyal na kaganapan. Ito si Police Major Antonio De Leon. Head ng Logistics ng Regional Command. Lahat ng pagpapadala ng kalakal ay dumadaan sa kanyang mga kamay. Natigilan si Leo. Kilala ko siya. Minsan siyang nag-inspeksyon sa istasyon ng San Mateo. At si David ang kanyang kanang kamay, pagpapatuloy ni Isabel. Ginagamit nila ang ruta ng mga nasamsam na ebidensya bilang pagbabalat kayo. Ang mga ebidensyang dapat sana isinisira ay muling ibinebenta sa black market. Napapikit si Leo. Kaya pala. Sistematiko na. Tama. At ang trabaho ko ay kolektahin ang ebidensya hanggang sa pinakaugat. Ngunit nawala ang buong team ko 2 buwan na ang nakalipas sa huling operasyon. Nalinis silang lahat. Seryosong tiningnan siya ni Leo. Kaya ngayon, mag-isa na lang kayo. Tumango si Isabel. At ngayon, kasama ka na. Binalot sila ng katahimikan. Tanging ang agos ng ilog ang maririnig. Ngunit sa likod nito, may tensyon na mahirap ipaliwanag. Alam ni Leo na hindi na babalik sa dati ang kanyang buhay. Bahagi na siya ngayon ng isang larong mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Sa mga sumunod na araw, tahimik na kumilos sina Leo at Isabel. Bumuo sila ng plano para buwagin ang sindikato mula sa loob. May koneksyon si Isabel sa isang investigative journalist na nagngangalang Clara Mendoza na nagtatrabaho sa isang national media outlet. Ang plano ay ibigay ang lahat ng data kay Clara kapag nakuha na ang huling ebidensya. Ngunit para makuha ito, kailangan nilang pasukin ang pangunahing bodega kung saan dinadala ang mga kalakal sa labas ng bayan, kung saan madalas pumunta si David tuwing gabi. Kabisado ni Leo ang lugar na iyon. Isang malaking bodega na may logo ng Isuka Translogistics sa harap. Ngunit tuwing gabi, mga truck ang dumarating na walang opisyal na talaan. Naghanda si Isabel ng isang hidden camera at sound recorder. Alam mo ba ang daan sa likod? Tanong ni Isabel. May maliit na pinto sa hilagang bahagi, karaniwang ginagamit ng mga janitor. Pwedeng dumaan doon. Magaling. Pupunta tayo doon ng 2:00 ng madaling araw. Pero kapag may nangyari, huwag kang magpakabayani. Hindi ito pelikula. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Pulis po ako, hindi artista. Nang gabing iyon, naghintay sila sa isang lumang kotse na nakaparada malayo sa bodega. Malamig ang hangin at matapang ang amoy ng diesel mula sa mga truck. Pagsapit ng 2:00, sumenya si Leo. Lumabas sila, dahan-dahang kumilos sa pagitan ng mga anino ng mga container van. Pagdating sa hilagang bahagi, binuksan ni Leo ang maliit na pinto gamit ang duplicate key na ginawa niya noong siya pa ay nasa serbisyo. Dahan-dahan silang pumasok. Madilim sa loob ng bodega, ngunit may ingay mula sa malaking silid sa unahan. Mga lalaking nakaitim na uniforme ang naglilipat ng mga kahon na may markang medical supplies. Binuksan ni Isabel ang microcamera sa kanyang damit. Tingnan mo iyon, bulong niya.
Tinalasan ni Leo ang kanyang paningin. Isa sa mga kahon ay nahulog at bumukas, nagpapakita ng maliliit na pakete na nakabalot sa pilak, hindi gamot. Alam na alam niya kung ano iyon. Mga nasamsam na ebidensya, mahina niyang bulong. Bigla, may isang malakas na boses mula sa kanan. Sinong nandyan? Agad na nagtago sina Leo at Isabel sa likod ng isang forklift. Dalawang lalaking may dalang flashlight at baril ang lumapit. Huminga ng malalim si Isabel, saka dinampot ang isang pako mula sa sahig at ibinato ito sa mga bakal na estante sa kabilang panig. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog. Lumingon ang dalawang bantay sa direksyon ng ingay. Pagkakataon. Mabilis silang naglakad patungo sa pinto sa likod at lumabas ng walang ingay. Pagdating sa labas, tiningnan siya ni Leo na may ginhawa. Nakuha natin ang video. Sapat na yan para i-report sa media. Umiling si Isabel. Hindi pa. Kailangan natin ang mukha ng lider sa lokasyon. Kung mga tauhan lang, madali nilang itatanggi na wala silang alam. Biglang may tunog ng sasakyang papalapit. Isang malakas na ilaw ang tumutok sa kanila. Hinila ni Leo si Isabel papasok sa isang maliit na kanal sa gilid ng daan. Isang itim na isgu ang huminto sa harap ng bodega. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaking nakasibilyan. Ngunit agad siyang nakilala ni Leo. Si Major Antonio de Leon. May dala siyang itim na maleta, iniabot ito kay David na naghihintay sa pinto. Nagkamay sila, sa kasabay na pumasok sa loob. Siya mismo ang pumunta, bulong ni Leo. Makukuha natin ang mukha niya. Inilabas ni Isabel ang kamera mula sa kanyang bag. Mula rito, pwede na. Madilim, Isabel. Pero, huli na. Dalawang bantay ang tumatakbo papalapit sa kanila. Agad na hinugot ni Isabel ang isang maliit na baril mula sa likod ng kanyang damit, binaril ang spotlight para muling dumilim ang lugar. Tumakbo sila patungo sa ilog sa likod. Sumisipol ang mga bala sa hangin, tumatama sa mga drum na bakal at semento. Pinigil ni Leo ang kanyang hininga. Bahagyang nasugatan ang kanyang tuhod. Hinila siya ni Isabel patungo sa isang bangka. Doon, sigaw niya. Tumalon sila sa maliit na bangka sa tabi ng ilog at malakas itong itinulak. Tinanggay sila ng agos palayo sa bodega. Papahina ng papahina ang sigaw ng mga bantay. Tanging ang ugong ng tubig sa gabi ang natira. Pagkaraan ng ilang minuto, ibinaba ni Isabel ang kanyang baril. Matigas ang kanyang mukha, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. Ngayon alam mo na kung bakit ako nag-iisa sa matagal na panahon, patag niyang sabi. Bawat taong tumutulong sa akin ay laging nauwi sa pagtataksil o pagtugis. Seryosong tiningnan siya ni Leo. Hindi ako tatakas, maam. Sinunog na nila ang istasyon ko. Wala na akong babalikan pa. Matagal siyang tinitigan ni Isabel, saka dahan-dahang umiti. Isang ngiti na bihirang makita sa kanyang mukha. Kung ganoon, simulan na natin ang huling yugto. Binuksan niya ang maliit na kamera na nakasabit pa rin sa kanyang damit. Malinaw ang video na ito. Nakuhanan ang mukha ni De Leon. Bukas ng umaga, makikipagkita tayo kay Clara. Tumango si Leo. Saan po? Sa Hotel Sandana, kwarto 302. Pero mag-ingat ka. Siguradong nagpakalat na ng mga tauhan si David. Pareho silang natahimik. Tanging ang agos ng tubig sa ilalim ng bangka ang kanilang kasama. Sa kalangitan, isang kidlat ang gumuhit sa malayo. Sa puso ni Leo, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Dahil kapag lumabas ang video